Hello po.
sa ating lahat. Magandang gabi po. Magandang gabi rin po sa mga nanonood sa ibang bansa. Good afternoon, good morning. So, for tonight po, makakasama po natin ang mga mabubuting prayer leads natin tonight. Si Ate Bea, si Ate Virgie, and isang pogi, si Kuya Gid, and ang ating pong magiging pastor of the night kasi si Tita B. So, as early as of ngayon po, pwede na po kayo mag-type ng comment. Pwede na po kayo mag-type sa comment section ng mga prayer requests and praise items niyo. And sabi nga po sa Colossians 4:2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. So, gusto ko tong verse na to kasi hindi lang naman tayo sinasabihan na manalangin. So, pinapaalala rin dito na tuloy-tuloy tayong manalangin, maging aware sa mga nangyayari sa paligid natin, and matuto tayong magpasalamat kahit sa mga pinagdadaanan tayong hindi natin masyadong nagugustuhan. And speaking of maging aware tayo sa paligid natin, sa ating pong sumuhuntahan, ang tanong ko po dito is, habang inaasahan natin ang mga pagbabago sa ating bansa, paano ka magiging kabahagi ng pagbabagong ito? So, mauna na ako. Di ba po nung Monday is nanood tayo ng SONA? Nanood po ba kayo ng SONA? So, sa akin kasi after watching nung Monday, mas na-realize ko na bilang tayo, mga ordinary citizen tayo, may part talaga tayo sa pagbabago. So, hindi naman kailangan na lagi tayong nakikipag-participate sa mga negative comments sa Facebook, di ba? Lalo na sa mga nangyayari sa impeachment. So, much better po para sa ating na mga Christians, ipag-pray na lang natin mga leaders natin and yung mga ginagawa nilang mabuti, di ba po? I think yun po yung mga responsibility natin na mas makakapagbigay puri sa ating Panginoon. Matanong ko naman si si Kuya Gid. Ikaw naman, Kuya Gid. Magandang gabi po sa bawat isa. So, sa inyo pong tanong, ang sagot ko po dyan, well, pareho po tayo. Unang-una, bilang isang Kristiyano, kailangan ipanalangin natin yung mga leaders natin. So, yun yung sa akin lang ito kung importanteng maging bahagi natin. Kailangan ipanalangin na sa bawat gagawin, sa bawat pagpaplano, unang sanggunian ng ating Panginoon. Hindi kahit na ano pa man. So, and bilang isang mamamayan, siguro isa din at isang Kristiyano, kailangan din yung pagsunod sa kung anong kalooban ng Diyos. And isang mamamayan, syempre, dapat maging kabahagi ka din sa pagsunod din sa kung anong batas ng ating bansa. So, ayun, basta ang importante ay naayon lagi sa kalooban ng Panginoon. Amen. Ayun po. Si Ate Bea, lagi ko rin nakikita na active sa mga ganitong mga topics. Ate Bea, ikaw na, ano masasabi mo? Siyempre, pray continuously, tama yun, Tapos, panatilihin natin yung love for everyone. Kasi kahit na meron tayong kamping-kampi, kailangan pa rin maging supportive tayo dun sa alam natin na nasa naman yung pagbabago naman sincere naman talaga. So, ang maitutulong natin, maging cooperative tayo at alisin natin yung critical spirit. Yun. Amen. Siyempre si Ate Virgie, masishare din siya dyan. Ate Virgie, ikaw naman. Sige. Happy tasting. Una sa lahat ay para sa pagbabago ng ating bansa, yun nga, ipanalangin talaga. Yun ang ating maitutulong para maging maayos ang ating bansa. Ayun nga, sabi ni Nikit kanina, yung pagsunod. Dapat po sumusunod din po tayo sa batas, maging disciplinary din po tayo. Lalo na yung mga nakikita natin ngayon, laging bumabaha dahil dun sa mga basura, napakaraming basura at maging matalino rin tayo sa pagboto dahil malapit na po ang eleksyon. Kaya ipag-pray din po natin yon. At higit sa lahat, yung sa SONA ni President Marcos ay ipanalangin natin na maisakatuparan lahat. Amen. Yung inano niya sa SONA, sinabi niya sa SONA. Yun lang po. Amen. And syempre, excited din kayo marinig ang sasabihin ni Tita B dito. And ikaw na huling tatanungin ko at Tita B kasi pangungunahan mo na rin opening prayer. Sige po, Tita B.
Anong masasabi mo naman sa ating Zoom hontahan topic? Tita B, nakamute ka. Yes, ay nanalangin kami sa aming bansa. Dinadalangin po namin, O Diyos, na subaybayan mo po kami. Bigyan mo po kami ng katalino, ng karunungan upang ang aming gawin ay tama. Kami po pinapanalangin mula sa aming Pangulo hanggang sa kaliititang opisyal ng aming bansa. Nawa po ay magkais i-promote namin yung intercession for the souls at aming laging dalangin Panginoon ang aming mga pinuno ay maging concern sa bawat isang ng Pilipinas. Salamat po sa State of the Nation Address. Sa cost, bilangat din ang mga pangyayari ng bansa. Natutuwa ko pangyayari. Bigyan mo po kami Panginoon ng pagkakala, bigyan mo po kami ng misyon upang ay sumunod ka sa developing ng dinadalangin din sila sa isa na ngayon minsan kabigat Diyos ng mga pangako ng kami na kanina na mga kahihing may magkakaroon bigyan mo po kami ng puso expecting miracles from you. Amen. Yes, Lord. At patawarin mo po kami, Panginoon, pag minsan ay hindi kami masyadong aware sa aming environment. Pero Panginoon, bigyan mo po kami ng malasakit sa aming mga kapaligiran. Salamat, O Panginoon. Alam mo sa amin. Salamat, O Panginoon, sa mga amin na mga pagbabago. Tunay, O Diyos, na ikaw ang tumutugon sa aming mga panalangin. At sa aming gawain ngayon, hayaan mo, O Diyos, na mabigyan ka ng kapurihan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Sabi nga po sa Isaiah 12:5, umawit kayo ng papuri sa Panginoon sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipaalam ito sa buong mundo. So tayo po ay sama-samang magpupuri at magpapasalamat sa ating Diyos kasama ang WLT. Hallelujah. Hallelujah. Jesus.
Kailan may di pababayaan, Panginoon, ang nais ko. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasamayin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim ng masumpungan sa dakong ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Salita mo'y manghahawakan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasabayin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim ng masumpungan sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasabayin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim ng masumpungan sa dakong lihim. Oh, Papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magkakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magkakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magkakailanman.
sasabayin. Sana kung lihim mananatili sa'yo, lilim ng masukman sa dakong lihim. Hallelujah. Okay. Purihin ng Panginoon, tunay nga na napakasarap magpuri sa ating Diyos at tulad nga ng ating inawit, masarap magpuri at sa piling ng Panginoon ay masusumpungan natin ang ating Panginoon. Kung inyo pong natatandaan, 2 or 3 weeks ago, nakasama po natin sa ating pananambahan si Sister Abigail. Siya po yung naging speaker natin. Ito po ay patungkol doon at nag-share po siya ng kanyang buhay at kung paano siya ginamit ng Panginoon dito sa sa tawag ng Panginoon na ito po ay yung Rescue Kabataan. So, kung inyo pong narinig na sa mga nakaraang linggo, ito po ay na-announce na magkakaroon po ng training ang Rescue Kabataan sa darating na Sabado at Linggo at bilang bahagi po ng panawagan na to at bilang isang grupo na humihingi din ng support, una po natin gagawin ay ipanalangin po ang gagawing training nito. So makikita nyo po sa ating prayer focus ngayon ang prayer para sa Rescue Kabataan. So sama-sama po tayong manalangin. Samahan niyo po ako sa pananalangin para sa advocacy na to at sa gagawing training. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na nabigyan po ang TMCC ng pagkakataon na maging bahagi po, Panginoon, or makibahagi, Panginoon, sa Rescue Kabataan. Sa ngayon po, amin pong dinadalangin, O Diyos, ang dadating na Rescue Kabataan training dito po sa aming lugar sa TMCC, Panginoon, na nawa, O Diyos, ngayon pa lang, Panginoon, ay mangusap ka na at ihanda mo po ang puso't isipan ng bawat participant na atin dito. Dinadalangin po namin, O Diyos, na maging maayos at magkaroon ng magandang bunga ang training na ito at hindi po ito masasayang. Dalangin namin, O Diyos, na maging bukas ang puso't isipan upang malinaw, O Diyos, na marinig ng bawat isa na atin dito ang pagtawag mo kung ang pagtawag mo sa kanila kung sila man, O Diyos, ay ninanais mo na makasama sa grupong ito, Panginoon. Hinihiling po namin ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu at nawa, Panginoon, maging active po ang bawat participant na makilahok at makibahagi sa bawat activity ng Rescue Kabataan. Maraming salamat, O Diyos, na sa pagkakataon nito, Panginoon, maaari kaming tumulong, maaari kaming sumuporta sa anumang paraan. Pero, O Diyos, Ikaw po ang tumawag, Ikaw po ang kumilos at mangusap sa mga taong naisin mo, Panginoon, na maging kabahagi nito, Panginoon. Dalangin din po namin, patuloy niyo po, Panginoon, gamitin ang Rescue Kabataan upang maraming kabataan ang maabot, matulungan, magabayan, masuportahan sa anumang paraan at higit sa lahat, Panginoon, ang mailapit, Panginoon, sa inyo at makatanggap ng kaligtasang nagmumula sa inyo. Muli po, Panginoon, kami po ay nananalangin at nawa, O Diyos, pag-imanin niyo maging, Panginoon, ang paggabay at pag-iingat at paglukob ng inyong banal na Espiritu, O Diyos, kay Sister Abigail na siyang namumuno, O Diyos, nito ay mapa sa kanya, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo pong binabalik ang mataas na pagpurit at salamat. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord. Panginoon, salamat po sa aming Board of Trustees. Amin pong pamanhik, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ang
magbigay sa kanila ng wisdom sa direksyon na nais mong ipagawa sa amin sa iglesyang ito, ang TMCC, Lord God. God's wisdom sa BOT members para sa sa mga pagpapasya, mga plano, at mga course of action para sa kaayusan ng church. Lord, kayo po Panginoon ang aming inaasahan, Lord God, at sa iyo po namin inilalagak lahat po ng mga bagay na kailangang pagpasyahan. Salamat po Panginoon. At Panginoon, panalangin din po na magkaroon na sapat na motivation and encouragement ang bawat isang sa mga panahong nagkakaroon ng low moral. Lord, alam po namin na may kanya-kanyang skills or talents or kabihasaan ang bawat miyembro. At Panginoon, ikaw Panginoon ang magbibigay ng pagkakaisa sa kanila during time ng mga hindi pare-pareho ng kanilang direksyon, anuman ang negativity sa pangunguna. Please pray, Panginoon namin, pinapanalangin namin na ang strong spirituality nila ang siyang maggagabay sa kanila. Lord, nandun ka, ang presensya mo, Panginoon, ang siyang mangunguna, Panginoon. At parati mo, Panginoon, na bibigyan sila ng bukas na puso, bukas na isip, na maiintindihan din po nila na kailangan makita rin po nila yung ibang parte na mas importante rin po at makakatulong sa lahat. So, pagkakaisa po ng isip, ng puso, nilang lahat, Panginoon, na aming mga board members, Lord, salamat po sa mga buhay nila na i-dedicate nila sa at tatayo ng iglesyang ito, Lord God. At Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa kanila. Mga actions, mga issues, concerns ng church ay sila po ang nagkakaroon ng tamang plataforma para maisaayos po ang mga ito. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng magandang kalusugan at enough na provision para sa kanilang pamilya at pag-iingat ng Panginoon sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa buhay nila at kami po'y namamanhik, Panginoon, na patuloy mo po silang gabayan at bigyan ng iyong wisdom. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa mga dinurinig nating panalangin para sa ating pong prayer focus. And tonight po, ang ating pong speaker, ipapakilala ko po sa ating kalagitnaan. Kasama ko po siya sa Intercession Ministry. And head din po siya ng Adult Sunday School. Church planter po siya sa Baras Church Planting. And syempre, rin po siya leader po siya sa isang D group. And proud student po siya ng Acts BI. So, sabi nga po, dapat maipakilala siya ng mas matatandaan ng ating mga kapatiran. So, kilala po siya bilang friendship ng lahat. Talaga naman pong every Sunday, makikita natin siya sa church na talaga nag-i-invite para sumali sa ating Adult Sunday School, and another call nga sa kanya is principal. So, ngayong gabi po, maririnig po natin siya na mag-share ng Word of God na ating pong pagbubulay-bulayan and praying na maisabuhay natin ito ngayong gabi at sa mga susunod na araw. At tanggapin po natin sa ating kalagitnaan si Ate Gemma Aquino. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang topic po natin ngayong gabi ay God Defends the Weak. Mula po sa salita ng Diyos, mga awit 82, 3-4, bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila. Huwag ninyong aapihin ang mahirap at maidusa. Ang nararapat na tulungay ang mahina at mahirap. Sa kamay ng masama, sila'y dapat iligtas. Tayo po ay manalangin. Papurit pa sa salamat sa ating Diyos, naway maunawaan po lahat ng nanunood at nakikinig ng mensahe na nais mo pong iparating sa amin. In Jesus' name, Amen. Nais ko po kayong tanungin ngayong gabi kung kayo po ay makakakita ng isang malaking aso na nilalapa ay isang maliit na puting. Ano po ang inyong gagawin? Sigurado, karamihan sa atin ay sisigaw,
hahanap at ng patpat at itataboy ang aso para iligtas ang puting. Bakit? Dahil may natural na dikta sa atin, yung puso, na kapag may malakas na umaapi sa mahina, kailangan natin mamagitan. Ngunit bakit sa totoong buhay na kapag nakakakita natin ang mga ninanakawan ng karapatan ng isang mahina, kapag binubuli ang mga tao, kapag binubuli ang mga kaklase, o kapag tinatrato na parang basura ang isang kasambahay, madalas ay pumipikit tayo at nagsasabing, huwag na tayo makailang, baka madamay pa tayo. Ngayong gabi, ating bubuksan ang mga awit 82, 3-4. Sa tekstong ito, ang Diyos mismo, ang focus niya ay ang pinuno at ang kanyang bayan. Ito ay isang banal na utos na may seryosong babala. Ang sabi ng salita ng Diyos, ipagtanggol ninyo ang mahihirap at ang mga ulila. Nais kong ipaalala sa inyo ang katarungan at pagmamahal ng Diyos ay hindi isang mahiwagang bababa mula sa langit, sa pamamagitan mo o sa pamamagitan ko. Ang pagtulong sa mahihirap ay isang opsyon o pampalipas oras lamang. O kaya ay pag may natitira tayong barya, ito ay isang banal na utos. Sabi na sa Apostol Santiago, sa Santiago 1:27, ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at ang Ama ay ito, pagtulong sa mga ulila at mga babaeng byuda sa kanilang kahirapan at sa pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. At pinaalalahanan tayo ni Jesus sa Mateo 24:40, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahama sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ginagawa. Huwag na tayong pumikit, magbulag-bulagan, o yung parang walang pakialam sa kapwa, sa ating mga kapatid. Simulan natin sa ating mga kapitbahay, sa ating mga katrabaho, at sa mga taong nakakasalumuhan natin araw-araw. Sino ang nangangailangan ng tulong at ang katarungan ng Diyos? Tayo po ay manalangin. Panginoon Jesus, salamat po sa iyong salita ngayong gabi. Patawarin mo po kami sa aming kawalan ng pakialam sa mga nangangailangan. Bigyan mo po kami, ang bawat isa sa amin, na matapang na puso upang ipagtanggol ang mga walang laban at maging boses ng mga walang tinig. Gamitin mo ang aming buhay upang hihatid ang iyong katarungan at pag-ibig sa aming kapwa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang gabi po sa inyo. Amen, amen. Hallelujah. God defends the weak. Psalms 82:3-4. So, sabi nga, pinapaalala sa atin itong verse na to na dapat natin ipagtanggol yung mga mahihina. Tulungan natin yung mga nangangailangan. Huwag din natin hayaan na api-apihin yung mga o baliwalain yung mga taong hindi kaya ipagtanggol ng sarili nila. So, ang una nating maaari natin gawin is ipag-pray natin sila. Yun ang hindi natin dapat kakaligtaan na gawin. Amen po ba? So, kahit maraming nangyayari sa buhay natin, hindi nagbabago yung katapatan ni Lord. And lagi siyang nandyan, hindi niya tayo pinapabayaan. Kaya patuloy po tayong manalangin at magtiwala sa Kanya. Dahil alam natin na maaasahan natin siya sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. And at this time po, papangunahan po tayo ng ating mga prayer deeds para sa ating paglapit sa ating Panginoon. And God bless po sa mga prayer deeds natin. Okay, isang kagalakan po na tayo po ay sama-samang mananalangin. Tayo po ay manalangin para po at itaas po natin ang mga prayer requests ng ating mga kasamahan, maging ang mga praise items po ng ating mga kapatiran. So, Lord, salamat po sa pagkakataon na kami po ay makadulog sa inyo. Salamat sa oras na aming magagamit upang kami ay makapanalangin. May dulog po namin sa inyo ang mga prayer request ng aming mga kasamahan, maging ang mga pagpupurit pasasalamat, O Diyos, at upang kilalanin ang kadakilan at kalwalhatian nyo. Sa pagkakataon po ito, Panginoon, dinadalangin po namin dinudulog po namin sa inyo ang prayer request ni Tita Nelia Candelaria. Dalangin po namin na tulungan po ang kanyang dalawang apo
na serial at least sa kanyang paparating na college entrance exam. O Diyos, bigyan niyo po ang katalinuhan at wisdom sa mga batang ito, sa mga kabataang ito, sa kanilang pag-take ng exam. Samahan niyo po sila, bayan niyo po sila, Panginoon, at nawa, Panginoon, o Diyos, magkaroon ng magandang resulta ang kanilang pag-take ng entrance exam. Patuloy din po namin pinapanalangin sa inyo ang kalakasan at ang restoration, Panginoon, ng kanilang mga katawan at ang kagalingan ng bumala sa inyo para po kay Ate Nilda, Tony at kay Minette, Panginoon. Panghawakan niyo po ang kanilang mga katawan, maranasan nila ang pagpapagaling mo, ang paghipo, Panginoon, ng inyong kamay na nagpapagaling po. Maraming salamat, O Diyos. Dinudulog din po namin sa inyo ang panalangin ni Kuya Gary, Panginoon, ang safety and protection po para kay Ate Mayet na sa ngayon po ay nasa Batangas, Panginoon. O Diyos, samahan niyo po si Ate Mayet, maging Panginoon ang kalakasan ng katawan na ibigay mo sa kanya sa mga gagawin niya, Panginoon, sa transactions na anumang gagawin niya, Panginoon, sa Batangas na ikaw ay sumama. Bigyan niyo din po siya ng wisdom at katalinuhan. Ang pag-iingat mo po, Panginoon, sa kanya hanggang siya po ay makauwi dito sa Taytay ay sa kanyang maranasan. Maraming salamat po, Lord. Amin din pong dinudulog, Lord, at tinataas ang pasasalamat, Panginoon, ni Yan Kelly. Salamat po, Panginoon, sa inyong paggabay sa kanya araw-araw. Ganun din po, Panginoon, kay Jackie Luke Salameda. Salamat po sa mga panalangin, sa pagsagot sa kanyang mga panalangin, O Diyos. Tunay nga, O Diyos, na hindi ka po bingi upang hindi po marinig ang aming mga panalangin. Salamat po sa mga kasagutan sa prayer request o sa mga panalangin dinulog sa inyo ni Jackie. Amin din pong dinudulog sa inyo ang prayer request ni Tita Mirna Valdivia, ang kagalingan po ni Chiclet Custodio mula po sa cancer. In Jesus' name, panghawakan niyo po ang katawan ni Chiclet. Ikaw po ang magpagaling sa kanya, Panginoon. Nagpipray po namin, Panginoon, na sa kanyang pag-undergo ng chemotherapy, ikaw po yung sumama sa kanya. Ang kalakasan ng kanyang katawan, Panginoon, ay handa mo, O Diyos. Maging, Panginoon, ang pagpo-provide sa mga pangangailangan sa financial, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang magkaloob nito, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na hindi ka po nagkukulang at ikaw po ang patuloy na magpapala, Panginoon, sa anak mo, Panginoon. Dinadalangin din po namin ang pagpapagaling niyo po kay Andre Regulia mula po, Panginoon, sa kanyang nararanasang chest pain. Ano man, O Diyos, ang dahilan ng chest pain na ito, alisin niyo po ito sa pangalan ni Jesus. Alisin niyo po ito sa kanyang katawan. Maraming salamat po, Panginoon, sa restoration ng family. Maraming salamat, O Diyos, na naranasan po, Panginoon, ng kanilang family, ang pag-ibig mo, ang pag-restore, Panginoon, ng relationships, or anuman po, Panginoon, na nagkaroon ng mga concern or issues sa family. Salamat, O Diyos, na ito po ay natugunan, na isaayos. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Salamat po, O Diyos. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. Salamat po. We cast all our anxiety on you, Lord God, for you care for us so much. Thank you, Lord. Panalangin po namin, Panginoon, na yung puntinggin, ang panalangin panalangin po kami kay Yan Kelly Roda Fabillore na malampasan niya ang rebalidan niya next week. At ikaw na po ang bahalang mag-guide sa lahat ng kanya activities sa work. Ikaw na po ang manguna, bigyan mo po siya ng wisdom. At gabayan mo po sana sa iba pa sa tuwing papasok sa trabaho. Yun po ang panalangin niya para sa iba, Panginoon. Alam po namin i-honor mo po, Panginoon, ang kanyang mabuting kalooban para sa mga kapwa manggagawa niya. Lalo na po ngayon na madalas ang ulan. Salamat po, Panginoon. Maging kay Ate Judith de los Santos, Lord God, patuloy po ang kagalingan na pinapanalangin niya para kay Angelita Mendoza. Yes, Lord God, hipuin mo po si Angelita Mendoza mula ulo hanggang paa. At Panginoon, na
ikaw po ang magpadaloy ng kagalingan sa kanyang katawan. Salamat po, Jesus. Salamat po, Lord. At ang panalangin din po ni Pastor Glenn para sa Pastor Lito de Lumen. Ang kagalingan po, Panginoon, ay ipadaloy mong pa rin kay Pastor Lito de Lumen, Lord God, katulad ng katapatan mo, Panginoon, sa iba pang mga pagtugon mo sa panalangin. Alam namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ay working wonder sa buhay ni Pastor Lito de Lumen. Thy will be done, O Lord God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Maging sa panalangin po ni Ate Cherie, praying para sa healing, strength, and good health para kila Fina and Doc Beng. Lord, Panginoon, salamat po sa kagalingang ipagkakaloob mo, Panginoon, sa kanila, kay Fina at saka kay Doc Beng, Lord God, at pati na rin sa kanilang mga anak at apo. Thank you, Lord Jesus, sa gagawin mong pagpapagaling sa kanila. Salamat po. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Bago po ako manalangin, may babasahin lang po ako sa Marcos 11, verse 24. Kaya sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Salamat po, Panginoon. Sabayan niyo po ako sa pananalangin po ni Sherry. Praying for Maricar na maranasan ang kapayapaan at guidance ng Holy Spirit sa gitna ng pinagdadaanan niyang pagsubok. Yes, Lord, tulungan mo po, Panginoon, si Maricar. Bigyan mo po siya ng kapayapaan at gabay ng iyong banal na Espiritu upang sa kanyang mga pinagdadaanan na pagsubok, Panginoon, ikaw po ang yumakap sa kanya, ikaw po ang magbigay ng peace of mind sa kanya. Kaya salamat po, Panginoon, sa gagawin mo po kay Maricar. Ganon din po, panalangin ni Ruby. Panginoon, walang sawang pasasalamat po sa lahat ng blessing, provision po sa araw-araw, at baon at pangbayad ng bills. Salamat po sa paggabay sa araw-araw at pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Lord, naway mabuksan na po ang phone ni Jacob dahil gamit din po ito sa school. At wala pa po siyang pambili. Yes, Lord, nagpapasalamat po siya sa mga pagpapalang ipinagkaloob mo po sa kanilang pamilya, yung provision. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo po sila pinababayaan at anuman po mga pagpapala ang kanilang natatanggap, Panginoon. Sasalamatan ka po nila, Panginoon. At ingatan mo rin po ang pamilya niya sa kanilang ang araw-araw na buhay, Panginoon. At ganoon din po yung phone ni Jacob, Lord. Ikaw po ang magkaloob sa kanya na maayos na po itong phone na ito at magamit niya muli sa school. At kung loloobin mo po, Panginoon, bibigyan mo po siya ng bagong phone, Panginoon. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa pagpapalang ito. Lord, amin pong dinudulog ang panalangin o pasasalamat po ni Tita Armin. Salamat o Diyos sa patuloy mong pagtugon sa lahat ng kanyang mga pinapanalangin. O Diyos, salamat o Diyos dahil ikaw ay patuloy na nakikinig sa inyong mga anak at ikaw po ay sumasagot sa mga panalangin ni Tita Armin. Tunay o Diyos na ikaw ay hindi nagbabago at hindi nagkukulang. Yes Lord, purihin ka at pinapasalamatan ka po namin sa bawat pagkakataon na pinaparanas mo sa amin na ikaw ay dakila at hindi nagbabago. Patuloy po namin pinapanalangin ang request ni Robbie Milanes na matanggap po si Alexa at si Christian sa CHED Scholarship. Lord, salamat o Diyos na sa bawat pagkakataon ay
sa pagkakataon na mabibigay ng pagkanoon ang si Alex at si Christian na maging scholar. Patuloy niyo pong bigyan ng katilunuhan at wisdom ang mga batang ito upang Panginoon sila ay makasama at makatanggap po Panginoon ng church scholarship. Wala pong imposible sa inyo, O Diyos, kaya po, O Diyos, nilalapit po namin sa inyo ang panalangin ito. Isang pasasalamat din po Panginoon mula kay Evelinda Cruz Benitez sa isang successful operation. Salamat o Diyos sa pinagkaloob mong wisdom at kaalaman sa mga doktor, nurses at lahat Panginoon ng kasama Panginoon sa operation na to. Salamat o Diyos na naging successful. Nawa Panginoon, patuloy niyong tulungan siya at samahan Panginoon sa pagpapagaling ng sugat dahil doon sa operation. Lord, ang kalakasan ng katawan at pagpapagaling po ay maranasan niya patuloy, Panginoon. Dinadalangin din po namin na ang kanyang tuhod na mabilis na gumaling at nawa Panginoon o Diyos, tulungan mo siya at magalaw niya to agad. Maisaayos ang mga dapat maisaayos at ma-restore po Panginoon ang kalakasan ng kanyang tuhod. Salamat o Diyos, sa pangalan ni Jesus, ikaw po Panginoon ang magpaparanas ng kagalingan sa kanya. Mula naman po kay Kuya Eric, salamat o Diyos sa mga pagpapala na binibigay mo sa kanya at sa kanyang pamilya. Ikaw po Panginoon ay nagbibigay ng pagpapala sa oras, sa tamang oras at sa bawat pagkakataon na sinutugon mo ang kanilang mga panalangin. Salamat Lord, purihin ka Panginoon at tunay nga o Diyos na patuloy mong pinaparanas ang pagpapala at biyaya mo sa kanilang family. Purihin ka at pasalamatan o Diyos. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Katulad po ni Nehemiah, kami po ay nananalangin. O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa iyong presensya. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad sa inyong mga utos. Salamat po, O Diyos. Muli, nakikipanalangin po kami. Aming dinudulog, Panginoon, ang panalangin ni Arlene Villanueva, praying for Marvin Raimundo, husband ng hipag ni Lynette Francisco, na may problema sa colon. Kagalingan po sa kanyang karamdaman. Yes, Lord. Thank you, Jesus. You're our great physician. Ikaw po, Panginoon, ang aming inaasahan. Ang iyong paghimalang kamay po ay iyong idampi kay Marvin Raimundo at idaloy po ang kagalingan sa kanya. Salamat po, O Diyos. Maging kay Ate Luming Contamillas, kami po ay nakikipanalangin, praying na makapasa sa pag-a-apply sa barko si Allen Kaubang, si John Lloyd, at si Jameson Loquino. Yes, Lord. Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang magbibigay sa kanila ng tamang paraan upang maibigay sa kanila ang agency or kung ano man po yung maaari nilang lapitan upang makapag-apply sila at maging successful po yung pag-apply nila sa barko. Kay Allen Kaubang, kay John Lloyd at kay Jameson Loquino. Also, Lord God, pinagpipray ni Ate Luming na mabayaran na rin si John Brian de la Cruz sa ipinautang niya na 10 kabang bigas. Yes, Lord, ikaw po ang Diyos ng provision. You are our Jehovah Jireh. At Panginoon, alam po namin kung ano man po ang mga pangangailangan nila, iyo pong ipagkakaloob. Salamat po, Panginoon, sa panalangin to ni Ate Luming at lubos po kami nagtitiwala sa iyong kasagutan. Salamat po, O Diyos. Maging ang panalangin po ni Neri. Thank you, Lord, sa miracle healing. Yes, Lord, salamat po sa iyong patuloy na papagaling kay Neric, Lord God. Ikaw po ang magpadaloy ng iyong mapagpamalang kagalingan sa kanyang buong katawan, Lord God, at sa mga bahagi ng katawan niya na may karamdaman, Lord. Ikaw ang tunay na magpapagaling. Salamat po, O Diyos. Thank you, Lord Jesus. Maging kay Maricar Hermosa, Lord, nagpapasalamat po kami para sa iyong paggabay, sa iyong protection at sa iyong provision. Thank you, Lord, sa lahat ng ito. We commit everything to you in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord.
tayo po muli ang manalangin. Panalangin po ni Ate Beth. Thanking God for healing my allergy. Yes, Lord, salamat po sa kagalingan na ipinagkaloob mo po kay Ate Beth. Thank you, Lord. Ganon din po, panalangin po ni Joy, Pasha, healing sa mga sakit na nararamdaman. Kayo po ang magpagaling sa amin. Naway gumaling na po ang knee pain ni Say Pasha. Pag-iingat din sa everyday training nila at palakasin mo po lagi ang kanilang katawan. Salvation for Gaspar family. Yes, Lord, tinataas ko po sa iyo si Say Pasha, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng kagalingan sa kanyang mga nararamdaman, Panginoon, na pain, lalo na po dun sa kanyang knee, Lord. Ikaw po ang humipo dito, Panginoon. Idaloy mo po yung kagalingan na nagmumula sa iyo. Maranasan niya, Panginoon, ang kaginhawahan sa kanyang knee, Panginoon. Salamat po sa kagalingan na ipagkakaloob mo. In Jesus' name. Ganon din po, dalangin din po namin yung kaligtasan ng Gaspar family, Lord. Tulungan mo po na may umabot po sa kanila upang masyaran po ng kaligtasan, salvation na nagmumula sa iyo, at higit sa lahat, dalangin namin na makatagpo ka po nila at ikaw ay makilala na ikaw ang Diyos na tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang tutugon ng pangangailangan ng kaligtasan ng Gaspar family. Thank you, Lord. Ganon din po, panalangin po ni Sherry, praying for Tito Edwin, successful therapy, healing, and strength. Yes, Lord, salamat po. Ikaw po, Panginoon, ang tumugon dito sa successful therapy po ni Edwin. Ikaw po, Panginoon, ang nagbibigay sa kanya ng kagalingan at kalakasan ng kanyang pangangatawan. Salamat po, Panginoon, sa gagawin mo po kay Edwin, in Jesus' name. Ganon din po, panalangin po ni Bong Salas, blessing and guidance kay Maki na nasa Cebu. Pag-iingat po at kalakasan and protection. Yes, Lord, salamat po sa pagpapala na ipinagkaloob mo po kay Kuya Bong, at sa guidance din po kay Maki na nasa Cebu. Ikaw po ang mag-ingat sa kanya at palalakasin mo rin po yung kanyang katawan at maranasan niya, Panginoon, ang protection mo. Kaya ingatan mo po doon si Maki, Panginoon, at ikaw ang laging sasama sa kanya. Salamat po. In Jesus' name, amen. Bago po tayo tumuloy sa ating panalangin, gusto pong i-share sa inyo ang verse mula sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 16 to 18. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, sa inyong pagpapaunawa at pagpapaalala na kami ay patuloy na manalangin at magpasalamat sa bawat pagkakataon. Lord, dinudulog po namin sa inyo ang panalangin o request ni Arlene Villanueva para po kay Jinky Ignacio na inatake po sa puso na ngayon ay nasa Angono Medics. Lord, dinalangin po namin, O Diyos, sa inyo si Jinky Ignacio. Nawa, Panginoon, maging stable ang kanyang vital signs at patuloy pong bumaba ang blood sugar. Nawa, Panginoon, at inihiling namin na maranasan niya ang pagpapagaling ninyo. Hipuin niyo po siya ng inyong mapagpagaling na kamay at nawa, O Diyos, ma-restore ang kanyang kalusugan. In Jesus' name. Amin din po, Panginoon, dinudulog ang pasasalamat ni Jackie Lou sa lahat po, Panginoon, ng inyong kaloob sa kanya. Salamat po sa pag-iingat, sa paggabay, at sa pagpo-provide ng kanilang mga finances, maging ang kagalingan po sa kanilang mga sakit. Lord, salamat po sa mga provisions na ito. Tunay na, O Diyos, Lord God, na nararanasan nila ang biyaya at pagpapala na mumula sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, at
dalangin po namin ang salvation ng kanilang pamilya at nawa o Diyos, patuloy Panginoon ang kanilang paglago, Panginoon, sa pamumuhay at ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Lord, hinihiling din niya po, Panginoon, na ingatan sila, Panginoon, mula sa bagyo at patuloy na pinapanalangin ang ating bansa. Lord, salamat o Diyos na sa bawat pagkakataon kami ay nakakalapit sa inyo. Dinudulog po namin sa inyo na ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat family, Lord God, sa anumang sakuna. Kung may bagyo man pong paparating, nawa ingatan niyo po kami. Ingatan niyo po ang bawat family, Panginoon. And also we're praying for our country, Lord God. Maraming nangyayari hindi maganda sa paningin namin. Lord, we believe, Lord God, na ikaw po ang manghahawakan at magbibigay, Panginoon, ng paggabay, lalo na, Panginoon, sa mga namumuno ng aming bansa. Nawa, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang maging kanilang sanggunian sa bawat pagkakataon na sila ay magpaplano, magdedesisyon para sa aming bansa. At nawa, Panginoon, ito ay sa bawat plano at sa bawat gagawin para sa aming bansa, Panginoon, nakasunod sa anumang sa kalooban niyo, Panginoon. Naniniwala kami, O Diyos, na walang higit, Panginoon, na kikilos, Panginoon, upang maging maunlad ang aming bansa, kundi ikaw lamang, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, God. We're also praying, Lord God, na patuloy niyo pa, Panginoon, na palakasin ang pananampalataya ni Jackie Lou or maging kanilang mga pamilya or mga loved ones, Lord God, sa patuloy nila, Panginoon, na pananampalataya sa inyo, Panginoon, mas lalo po nilang maranasan, O Diyos, ang paggabay at ang paglukop ng inyong banal na Espiritu, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, and in Jesus' name, Amen. Yes, Lord. Patuloy po kaming nananalangin, Panginoon, at sinabi mo po, Lord Jesus, sa iyong mga salita sa Matthew 11:28-30 na, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." Salamat, Panginoon, sa kapahingahang pinagkakaloob mo na sa pananalangin, Panginoon, ay alam naming nakasandal po kami sa iyo. Ang lahat ng kabigatang dinadala namin ay nawawala, nagiging magaan. Salamat, Panginoon. At patuloy na nagpapasalamat, Panginoon, si Ergenel Seranilla Estacio sa protection at guidance sa kanyang family. At Lord, salamat po sa panalangin niya na ikaw, Panginoon, ang ininanais niya na maging center of their lives, Lord God. At Lord, humihingi rin ng tawad sa mga pagkakasala na kanyang nagagawa. Salamat, Panginoon, sa panalangin to. Taus-pusong panalangin to ni Ergenel Seranilla Estacio. Alam po namin i-honor mo po ito. Salamat po, O Diyos. Thank you, Lord God. Maging ang panalangin po ni Isosceles Santos, nakikipanalangin po kami, tinataas po namin ang kanyang samot dalangin na bless ang kanyang business, Lord God, at sana po ay ma-bless din po at maging safe din ang kanyang mga unsaved loved ones, Lord God, at ang kanyang pananalangin para sa kanyang right knee na nanghihina at hirap na hindi siya makalagad. Lord, naalala po namin ang word mo, Lord God, sa Psalms 147:3 na He heals the brokenhearted and bind up their wounds, Lord. Salamat po sa kagalingang ipagkakaloob mo kay Isosceles Santos. Salamat, Panginoon. Maging ang prayer po ni Ate Virgie na praying para sa entrance exam ni Marcus Caleb Agnes sa Saturday sa UP Los Baños. Lord, we pray na magkaroon po siya ng wisdom, Lord God, bukas na isip, bukas na puso at kalooban, Panginoon, at maalala po niya ang mga bagay na dapat niyang isagot, Lord God. Favor, Panginoon, na makapasa po siya dito sa entrance exam na to. Salamat, Lord, sa pagpapala at biyayang pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. In Jesus' name I pray, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po muli ay manalangin. Panalangin po ni Lorna Parpan. Thank you po, Lord, sa naging ligtas na mga pinsan ko na nasa Japan ngayon.
praying ko po ang maging safe travel po nila pagbalik po nila dito sa Pilipinas bukas, maging sa pagpunta po muli nila sa Canada na kasama po ang kanyang tiyahin, maging maayos po ang kanilang kalagayan doon, pati ang work ng kanyang pinsan at pamangkin. Yes, Lord, salamat po Panginoon sa kaligtasan na ipinagkaloob mo po sa pinsan ni Lorna sa Japan. Salamat po dahil nagkaroon po doon ng lindol, pero yung protection mo po ang naranasan nila, Panginoon. Salamat po. At yung safety travel din po nila sa pagbalik nila rito sa Pilipinas. Ikaw rin po ang mag-ingat sa kanila at ikaw ang sasama sa kanila sa kanilang pagbabalik dito, Panginoon. Maging pagpunta rin nila sa Canada, maging maayos po lahat ito at yung kanyang tiyahin, Panginoon, na kasama po pagpunta ng Canada ay ikaw rin po ang mag-ingat sa kanila at ang kalagayan din po ng kanyang trabaho ng kanyang pinsan ay maging maayos din po ito at yung kanyang mga pamangkin, Panginoon, ay patuloy na ikaw po ang mag-ayos ng lahat ng dapat maayos, Panginoon. Kaya pagpalain mo po ang kamag-anak ni Lorna Parpan. Thank you, Lord, in Jesus' name. Ganon din po, panalangin po ni Lorena, praying na tumigil na ang ulan bukas upang hindi mabasa ang mga member ng OBS sa Sitio Victoria. Salamat po, Panginoon, sa gagawin mo na maging maayos po ang panahon bukas para po yung kanilang OBS sa Sitio Victoria ay marami po ang makadalo dahil sa magandang panahon na ipagkakaloob mo. Thank you, Lord. Panalangin din po ni Teresita Lingan. Thank you, Lord. Nakalabas na sa hospital ang kanyang kapatid na si Aimee Posadas. Thank you din po sa provision na ipinagkaloob mo. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan at ni Aimee Posadas sa kanyang pagkaka-hospital. Salamat po at nakalabas na siya at patuloy na palakasin mo po ang kanyang katawan. At salamat din po dun sa provision na ipinagkaloob mo. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Maraming salamat, Panginoon, at amin po, O Diyos, na dinudulog ang panalangin ni Tita Lynn. Patuloy po na sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ni Delia Tigas. Salamat, O Diyos, na ang aming kapatid na ito ay nakakakilala sa inyo at salamat sa kanya, sa iyong pagliligtas sa kanya. Nawa, O Diyos, mas lalo niyo pong pagtibayin at palakasin ang kanyang pananampalataya sa inyo. Gayon din, Panginoon, ang panalangin para kay Joel Owanes, ang pag-iingat po sa kanyang mga anak na nasa Pilipinas at abroad, at ang kalakasan ng katawan at malayo sa karamdaman habang siya ay nagdadrive. Lord, patuloy niyo pong ingatan ang mga anak ni Joel Owanes. Ikaw pong magbigay ng patuloy na kalakasan, maging ang wisdom, katalinuhan po ang nagmumula sa inyo para sa kanyang mga anak na nandito sa Pilipinas at sa abroad. At gayon din pinapanalangin namin na patuloy yung bigyan ng kalakasan si Joel at nilay niyo po sa karamdaman habang siya po ay nagmamaneho ng kanyang tricycle. Panalangin din po para kay Ate Pat Espiritu, ang patuloy na pag-iingat sa kanyang buong pamilya. Ito po ay pagkaloob mo sa kanya at maranasan lagi ang pagsama ng ang presensya mo, Panginoon, sa bawat pagdedesisyon at pagpuplano ng kanilang gagawin. Ikaw po ang gumabay sa kanila. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng buksan niyo po ang kanilang mga espiritual na tenga upang marinig ng malinaw naman, O Diyos, ang naisin mo para sa kanila sa bawat pagkakataon, sa bawat oras na sila ay nagde-decide or nagpaplano sa kanilang mga gawain. Lord, we're also praying, Lord God, ang pag-iingat at ang paglago pa ng sa espiritual
na aspeto sa mga inaabot po sa Luzon Church Plant, Lord. Patuloy niyo po, Panginoon, buksan ang puso't isipan ng mga inaabot na sa Luzon, Panginoon, at magbukas ka po, Panginoon, ng iba-iba pang mga tahanan upang, Panginoon, ay maibahagi ang inyong salita. At nawa, O Diyos, ikaw po, O Diyos, ang sumama, Panginoon, sa workers, Lord God, ng Luzon Church Planting. Ikaw din po, Panginoon, at mag-ingat. Ikaw ang magpagaling, Panginoon, anuman, O Diyos, ang kanilang mga nararanasang karamdaman, panghihina ng katawan na, O Diyos, ito ay kanilang maranasan, Lord God. Sa bawat workers po, Panginoon, ang patuloy na paglukob mo at napaglukob ng inyong banal na spirito ay mapasa kanila, O Diyos. Muli, Panginoon, dinadalangin namin ang patuloy na paglago ng church plant sa Luzon. Purihin ka at pasalamatan ka sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Kaya nga, Panginoon, amin pong idinideklara ang pag-ibig mo, O Jesus, Panginoon, na sinasabi dito sa Efeso 3 sa 14, dahil dito ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama, na mula sa Kanya ay nagkakaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Salamat, Panginoon, para sa panalangin ito ni Ami Simon, Panginoon. Amin pong itinataas na dinadalangin niyang magkaroon ng safe travel, ang educational tour ng Lasal Benilde, na doon ay kasama ang kanyang apo na si Amara. It will last for 3 days. Panginoon, protection po para sa kanyang apo at maging sa lahat ng mga estudyanteng kasama doon sa educational tour na yon. Thank you, Lord God. At panalangin po ni Ate Beth, praying for healing for my brother Edwin Spiritu in New Jersey. He had a mild stroke and he will be having a therapy so he will recover fast by God's grace and mercy. Yes, Lord, ikaw po, Panginoon, magbigay ng iyong pagpapala, ng iyong babayaya, ng iyong presensya, Panginoon, sa mga mag-a-administer doon sa brother ni Ate Beth kay Edwin Spiritu na maiangat po, Panginoon, ang level ng kanyang health, Panginoon, makalampas po siya sa kung ano man po, Panginoon, ang kanyang kalagayan ngayon, at by the help of the therapy ay makarecover po siya in your mercy and grace. Salamat po, Panginoon. At maging kay Ate Lorna Torpan, kagalingan sa bukol sa dibdib ng kapatid na si Lisa, naway maipagamot na siya at malunasan ang tamang gamot in your name, Jesus. Yes, Lord God, panalangin po namin ito para kay Lisa na makakuha po sila, makasumpong po sila ng mga doktor or ng facility na makakatulong sa kanila na magamot at malunasan kung ano man po ang karamdaman na yon ni Lisa. Lord God, ikaw po ang gagawa ng paraan. Tapat ka, Panginoon, alam po namin na ikaw ay may tugon sa panalangin ito ng iyong anak. Salamat po. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Lord God. Sabi po sa Roma 15:13, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Tayo po muli ay manalangin. Panalangin po ni Bong Salas. Papuri at pasasalamat sa blessing, sa family, siblings, protection, good health, at provision sa daily needs. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin dahil sa mga pagpapalang ipinagkaloob mo po kina Kuya Bong at sa kanyang mga anak. At higit sa lahat, yung protection, good health, at provision sa kanilang daily needs. Salamat po, Panginoon, dito sa mga blessing na ito sa kila Kuya Bong. Thank you, Lord. Panalangin po ni Bilia, pag-iingat sa aking anak na si Melby Ann, iligtas mo po sila doon sa Riyadh. Panalangin na huwag umabot ang kaguluhan sa Middle East.
sa lugar. Yes, Lord, patuloy na ingatan mo po ang anak ni Ate Bea na si Nelby Ann. Ilayo mo po sila, Panginoon, sa kapahamakan at yung protection mo po ang maranasan nila. At dalangin din po na niya na wag pong umabot ang kaguluhan sa Middle East. Yes, Lord, ikaw po ang may control ng lahat. Kaya, Lord, dalangin namin na ikaw po ang kumilos, Panginoon, at pumagitna dito sa kaguluhan na nangyayari po sa Middle East. Kaya salamat po, Panginoon, sa gagawin mo in Jesus' name. Ganon din po panalangin ni Nancy Roque. Lord, salamat po sa magandang kalusugan at sa kalakasan sa araw-araw. Salamat din po sa mga orders at customer na pinagkakaloob mo sa amin. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. Talagang napakabuti mo. Nararanasan nila, Panginoon, ang pagpapala na nagmumula sa iyo at sa kanilang kalusugan ay pinagpapala mo rin sila. Salamat po, Panginoon. At sa araw-araw na pag-iingat mo sa kanila at ganun din po, salamat din po sa mga customer na ipinagkaloob mo po sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa pagpapalang ito. In Jesus' name. Dalangin din po ni Lorna Parpan, kagalingan sa sakit ni Carol, Carmen, Marcaida, Cecil Olaso, Kanene, Francisco, Lester, Lailani, Dayan at Maricar Mauricio. Yes, Lord, tinataas po namin sa iyo itong mga nabanggit na pangalan. Ang kanila pong sakit, Panginoon, ay inilalapit namin sila sa iyo. Maranasan po nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. At maranasan po nila yung kalakasan ng kanilang mga katawan sa kabila ng sila ay may mga karamdaman. Pero Lord, wala pong imposible sa iyo. Kaya mo po silang lahat pagalingin. Dahil ikaw ang Diyos na manggagamot ng lahat ng klase ng sakit. Kaya sa pangalan mo, Panginoong Jesus, idaloy mo po ang kagalingan sa lahat ng mga nabanggit na pangalan. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Lord, amin din po, Panginoon, itinataas sa inyo ang pasasalamat ni Pastor Riza Galang. Salamat, Lord, sa katugunan, sa kanilang mga panalangin. Ikaw po ang maluwalhati. Salamat, O Diyos, at ikaw, Panginoon, ay patuloy na kumikilos sa kanilang family, Lord God, at patuloy nilang nararanasan ang katugunan, O Diyos, sa kanilang mga panalangin. Tinataas po namin sa inyo ang kanyang panalangin na pagpapagaling kay Lita Mendoza at Zion Miranda. Nawa, O Diyos, maranasan nila, Panginoon, ang pagpapagaling mo, ang maranasan nila, Panginoon, ang restoration ng health, maranasan nila, Panginoon, ang kagandahan ng kalusugan at maging, O Diyos, panalangin namin na i-bless niyo po, Panginoon, ano man ang mga medications na kanilang gagawin or yung mga gamot na tinitake. Nawa, O Diyos, ito ay maging paraan upang sila ay maging magaling. Panalangin din po sa patuloy at magandang kalusugan para, Lord God, sa family ni Pastor Riza. Nawa, O Diyos, ang bawat isa sa kanila ay maging malakas, maging malusog ang pangangatawan, maging, Panginoon, Lord God, ang spiritual, Panginoon, aspeto ng kanilang buhay, maging malakas din, Panginoon. Ingatan niyo po sila sa bawat pag-alis nila ng bahay, sa kanilang mga pagtatrabaho. Nawaan naman, Panginoon, ang kanilang ginagawa ay ang paggabay mo at pagsama mo ang kanilang maranasan. We're also praying, Lord God, sa spiritual growth ng San Mateo Church Plant at mga OBS members. Lord, wala pong imposible sa inyo, Panginoon, at kami po ay nagpapasalamat na nagbukas ka, O Diyos, ng mga tahanan, nagbukas ka ng lugar, Panginoon, sa San Mateo upang maiabot or maparating, Panginoon, at maranasan nila, Panginoon, ang pag-ibig mo. Nawa, Panginoon, patuloy na paglago spiritual ang kanilang maranasan, ang patuloy na pagsama
ng inyong banal na Espiritu, maging ang presensya mo, Panginoon, presensya ng banal na Espiritu ang kanilang laging maranasan. We're also praying, Lord God, na maging ang kalakasan spiritual ng OPS members na, o Diyos, ito ang kanilang maranasan sa bata, sa mga kabataan, maging sa adult, Lord God. Wala pong imposible sa inyo, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na patuloy kang kikilos sa San Mateo Church Plant, Panginoon. At muli, Panginoon, akin din pong dinadalangin na patuloy ka pa pong magbukas ng iba pang mga tahanan at magbukas, Panginoon, at maging bukas po sila, Panginoon, sa pagtanggap ng inyong salita, sa pagtanggap, Panginoon, ng kaligtasan na nagmumula po sa inyo. Nawa, O Diyos, ang kalooban mo at ang biyaya mo ang patuloy na maranasan nila, O Diyos, at wala pong ibang silang maluluwalhati sa pagkakataon na mararanasan nila ang biyaya at pagpapasalamat kundi ikaw lamang, Panginoon. Maraming salamat po. Dinulugid po namin sa inyo ang pasasalamat kay Juby, kay Teacher Juby, Panginoon, sa pag-iingat mo, Panginoon, sa kanya at sa kanyang pamilya, Panginoon. Dinadalangin niya po, Panginoon, at tinataas po namin maging maganda po ang resulta ng kanilang lab test at mga ultrasound, Panginoon. O Diyos, ikaw po ang humawak, Panginoon. Ikaw po yung kumilos, Panginoon. Ano man, Panginoon, yung reason kung bakit nag-undergo ng laboratory test at ultrasound. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos at nawa, Panginoon, magkaroon ng magandang resulta ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, patuloy po kaming nananalangin. Tinatas po namin ang panalangin ni Ami Simon, protection po sa pamilya ng anak niyang si Nico at safe travel. Yes, Lord, ikaw po ang mamumuna, ang iyong presensya po ang naroon sa pamilya ni Ate Ami at ikaw po ang bibigay ng gabay sa kanyang anak na bunso si Nico. Thank you, Lord God, sa gagawin mong ito. Maging kay Ate Sherry, praying para sa kanyang bunsong anak ng kaibigan niya, sa bunsong anak ng kaibigan na naharas at nabuli sa eskwelahan. Lord, salamat po, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ay nariyan at Panginoon, alam mo po, Panginoon, kung ano ang magandang dapat ilapat na remedy sa mga pagkakataong to. Lord, I pray na bigyan mo po, Panginoon, ng comfort yung batang nabuli, Lord God. At Lord, bigyan mo po ng wisdom ang mga nasa school administration kung paano nila fairly and justly na maayos tong bagay na to, Lord God. At mabigyan ng tamang learning ng lesson, Panginoon, yung batang nambuli. Panginoon, pinagpipray ko rin po yung mga parents, Lord God, na Panginoon, ikaw po humawak sa kanila, Panginoon, ang kanilang kalooban, ang kanilang hinanakit, Lord God, ay iyo pong pahupain, Lord God. At Lord, I pray po sa mga bata for the mental health, Lord God, maging yung aggressor, Lord God, at maging yung victim, pareho po silang, Panginoon, na iyo pong lakipan ng iyong peace na, Lord, ng comfort, at ang Holy Spirit, Panginoon, ang minister sa kanila, Lord God. Sana po, Panginoon, ay peacefully and appropriately dissolve nga po ito at ilayo mo rin sa permanent trauma ang mga bata. Thank you, Lord God. Thank you sa iyong pagsagot sa panalangin ito. Maging ang panalangin po ni Nerissa na humihingi ng healing para sa kanyang husband si Ricardo. Lord, ipo po si Ricardo mula ulo hanggang paa, Lord God, at ipadaloy mo po ang iyong kagalingan. By your stripes, Lord God, ikaw po, Panginoon, ang magbibigay ng kagalingan kay Ricardo. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Maging kay panalangin ni Abigail, Lord, lubos siya nagpapasalamat, Panginoon, sa kapanatagan ng kanyang puso at isip. Lord, salamat po sa joy, sa inner peace, sa inner comfort na pinagkakaloob mo, Lord God, sa pananalig sa iyo. Salamat po, Panginoon. At ang kanyang panalangin po na maranasan
ito ng mga taong nangangailangan. Yes, Lord, salamat po sa panalangin ito ni Abigail na ang kanya pong ipinapanalangin ng ibang tao na may mga pinagdadaanan at kanila pong madama, Panginoon, ang iyong pagmamahal, ang comfort na ipinagkakaloob mo by faith in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Manalangin po muli tayo. Panalangin po ni Pastor Glenn. Thank you, Lord, for guiding and blessing ng Pastor Planning Retreat last week. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa naganap na retreat last week ng mga pastoral ng church, Panginoon. Salamat po sa mga blessing na ipinagkaloob mo po sa kanilang retreat. Salamat po sa aming mga pastor na patuloy na tumutugon sa iyong tawag, Panginoon. Pagpalain mo po silang lahat, Panginoon. Thank you, Lord. Ganun din po, panalangin po ni Alma Tolentino, prayer po para sa aking kalakasan, mawala na po sakit ng katawan ko at normal na BP. Yes, Lord, idaloy mo po ang kagalingan kay Alma at maranasan niya, Panginoon, yung kagalingan ng kanyang katawan at maging normal na po yung kanyang BP. Salamat po sa kagalingan na ipagkakaloob mo po kay Alma in Jesus' name. Ganon din po panalangin ni Christine. Thank you, Lord, sa iyong guidance and provision sa aming pamilya. Salamat po, Panginoon. Nagpapasalamat po si Christine sa kanya, sa iyong provision sa kanilang pamilya at yung guidance din po sa kanilang pamilya. Salamat po, Panginoon, sa pagpapalang ito. At ganoon din po, panalangin po ni Joy Pasha, pag-iingat po sa bahay nila. Tia, Ray, at Trip sa Binangonan, kalakasan din ng kanilang katawan. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo po at patuloy na ingatan mo po si Tia, si Ray at Adrid sa Binangonan. Lord, ikaw po ang laging sasama sa kanila at palakasin mo rin po ang kanilang mga katawan, Panginoon. Salamat po, pangalan mo, Panginoon Jesus. Ganoon din po panalangin ni Gemma, healing para kay Ana Barbella, Pastor Lito Dilumeng, at sa favorable result ng pap smear ni Chichi. Lord, salamat po, Panginoon, dito sa kagalingan na ipagkakaloob mo po kay Ana. Yung pong pangangailangan din po ni Ana sa hospital at sa dugo na pangangailangan niya, Lord, ikaw rin po ang magpo-provide nito, ikaw po ang magbibigay ng kalakasan din sa kanya, Panginoon, at wag mo po siyang pababayaan sa hospital. Kaya salamat po sa kagalingan na ipagkakaloob mo po kay Ana. At ganoon din po kay Pastor Lito Dilumeng, patuloy na ikaw po ang magbigay ng kalakasan sa kanya, sa kanyang pagkaka-stroke, Panginoon. Lord, yung patuloy na maranasan yung kalakasan ng katawan at kagalingan pa rin, Panginoon, ang ipagkaloob mo po kay Pastor Lito Dilumeng. At yung ganun din po si Chichi, ipagkaloob mo po yung favorable result ng kanyang pap smear. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po sa mga panalangin nito at alam po namin na tutugon ang ating buhay na Diyos sa ating mga inilapit sa Kanya ngayong gabi. At kung meron po mga prayer request po na hindi nabasa ngayong gabi, wag po kayo mag-alala. Yan po ay patuloy po namin ipinapanalangin sa intercession ministry. Kahit po yung mga nabasa ngayon, ito po ay pinagpe-pray pa rin po namin. And dadako po tayo sa ating mga announcements. Patuloy po natin dalhin na ating mga tithes and offerings. Andyan po yung ating mga bank details. Makikita po sa inyong screen and even po sa through GCash po. Pwede rin po tayo magpadala ng ating mga tithes, offerings, and donations.
Ang ating pong Rescue Kabataan Training na gagawin po sa August 1, 8 a.m. to 4 p.m. and August 2, 1 o'clock to 4 o'clock p.m. sa David Hall. Pag-anyaya po natin yan at ating pong daluhan. Worship service po natin every Sunday, 8 a.m. So, magsama-sama po tayo, magpuri at pasalamat sa ating Panginoon sa ating pong CMC Church. And kasunod po na ng children's service, kasama mga kabataan po, ang Bisaya Kids, dalhin po natin yung ating mga maliliit na anak, mga apo, patuloy rin po sila doon na nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon. And syempre po ang ating pong power prayer every Wednesday, 7 p.m. Kung meron po mga gusto mag-participate po sa ating mga mag-prayer leads, wag po kayong magpatubili na i-approach po yung mga intercessors. And sa August 10 po, deadline po ito ng ating listing po para sa ating honoring the graduates. Tinatawagan po yung mga may mga anak, may mga apo na nag-graduate ng grade 6, grade 10, grade 12 at college, and even po yung mga postgraduate. So, pwede po kayo makapag-ugnayan kay Tita Eleanor Tambongo Santa Ana. Send niyo po yung mga details po na kakailanganin. Makikita po sa screen, name, school, university, awards received, and pati po yung graduation photo. Send niyo lang po sa kanya. And yan po, salamat po sa Panginoon at tayo po ay nasa end na po na ating program and tawagan po si Tita B para po sa ating closing prayer and benediction. Sige, tayo ay umasa na ang Panginoon ay dininig ang ating panalangin para sa ating bansa, sa ating pamilya, sa ating iglesia, sa mga estudyante, at nakarating nawa sa Panginoon ang lahat ating mga kahilingan, at ito'y magtiwala tayo na kanyang ipagkakaloob sa kanyang kalooban at sa kanyang panahon. At ngayon, pagpalain ka nawa, ingatan ni Yahweh, na may kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Amen. Sa Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po sa mga nakasama natin ngayong gabi dito po sa ating Facebook live stream. Salamat po sa ating mga prayer leads, kay Ate Bea, kay Ate Virgie, kay Gid, syempre. And salamat po sa ating director tonight, si Ate Gemma. Salamat din po sa ating tech team na si Kuya Gary and si Louie, also known as Darna and Ding. And salamat po sa mga nakasama namin gabi and see you po again next Wednesday. God bless po. Thank you. God bless.